Hi, I'm Ram, and I play guitars for Sister Silence. Short story as a kid, um, do naman lang, ka typical nga arapirmi sa gwa, namo kapilas, tapos ang yabok sa tiil mo ga tangkas. And then, nom naman ko, gin, baklang ko ni Papa console, ang family computer that time. So, muna, kung nula ko sa guwa, sa sulod, ginula sulod sa guwa. Kaya hindi ka man to ka ampang gid the whole day before. No, ginalimitan kaya tig 1 hour lang bay. So, sa muna, but so bombi kisa, hindi ka malikawan, mapaminsaran. Sa the way I understand things now, feeling ko para gito dapat siya console. Galing kiti aran ako. Music as a kid. So nagdako ko sa father's side ko sa Talisay. And I'm blessed niya pero may sound sa balay. Si Papa trip ito sa una mga bread. Si ako nabatian ng if una-una. Mga Beatles, Bee Gees. Tapos permeya ginastorya sa akon sa unang Earth, Wind and Fire. Kay sanang cameraman sa actually. Kaya gisa siya sa crew nga nag-document sang Earth, Wind and Fire sang nagkadto sila sa Manila. Ginastorya sa akon that time gamay ko hindi ko pa gets kun nga ginastorya sa akon that time. Okay lang ko. But sang gidako ka na tripan naman ang trip niya sa life before. Tapos ma-recall mo ang storya si mo sang gamay ka. No, mabaga man bakod gali. Ano ka? Ako na. Tapos si mother ko naman, mga siya carpenters. Siguro mostly man sa aton mother sa aton generation. Carpenters gid. Tapos mamatiin mo sa iban like like Roberta Flack, mga iban magid niya mga solo artist. Tapos may tita ko that time, si Tita Love, sang dalaga siya, may gitara na siya. Ng acoustic, feeling ko mo tong first, first ko nga experience sa gitara. Higintudloan niya ko like basic chord shapes like G, D. Pagkagaling kay dako, hindi ko elementary pa ko to, hindi ko masaklam lang gitara. So, pero dito ko naka-experience gid. So, ang trip ito mga mga acoustic, mga tabing ilog. Ito gito, mga impluwensya guro ni Barbie Almalvis that time. Tapos may tito ko, si Tito Lee. Hindi ko kabalo kung paano ko categorize ang iya sound. Kay Dan siguro. Hindi man sabi house, hindi man sa EDM. Nung mga saot-sautan na nasa una bla. Like mga Love Me Down or Love You Down. Basta munang ma-recall ko yun. Kaya mga si Paula Cole na. Ay to that time, tabing ilog Dawson's Creek. So, siguro sang that time teenager sila. So, munang ilang mga sound tripan. So, amo na ang sound nga pero may kakabatian sang gamay ko. How I got into the music I like now, transition, roll back ko kadali. Sang grade school, may classmate ko, si Steve Imnasi. Shout out. Few months before kami mag-graduate ng grade 6 kami nagdala siya skateboard sa eskwelahan. Tapos gaoli siya. Grade 6 ka mo parehas.
Tapos say mo sa akon, that time, priska ang skateboard sa akon mata. Tapos gauli pa siya, tapos kay daran lang kami. Ano yung manghang-mangha kay. Tapos summer, after that academic year, nagpabakal kay mama skateboard. Tapos bulang pa ang nabakal sa akon. Kay wala ko idea pa that time, wala ko knowledge about skateboard. Hindi ko naman, so wala pa to cellphone, hindi mo madali-dali bala mangkot. Si Steve, tapos that time nag-silo na sa Bacolod sa after sa graduation. So lost contact kami. Tapos wala pa ko kilala nga skate man, so wala gid ko mangkutan. So to, bulang na bakal sa akon. Tapos high school, freshman year, damo ka na na-meet nga similar interest. Ang pinakauna ko gid na-meet si Reggie Duro, skateboard sa that time, chocolate. Wala pa ko idea ano na nga brand ang chocolate. And later on, ma-realize mo abroad gali nga brand. Basta nga naglapad ang inyong circle. Tapos may time kiss before kami mag-skate. Malanta kami mga skate video sa YouTube. Tapos that time hindi pa accessible gid katama ang computer, kagang internet. Kung may mo kato sa una sa inyo balay, kagid yan ang manggaranon gid that time. So ang style namon garent kami sa mga computeran. Nagpulok mo lang tong oras that time. So, kung 5 kami, itong aanamon. Kung sino taas balon, siya mabayad. Tapos, one time, may nalantawan kami nga skate video. May mga soundtrack na ang kada skate video, no? May sa ito ka skate video nga na namin gid ko sang sound. So, mo nang transition sa paano ko nakadto sa mga music nga gusto ko. Pero, ang music to, hindi ko kabalo kung anong title. Kung mag-computer ko nga ako lang isa, para mapamatian ko tong music. Ina-play ko gid ang mo to nga skate video. That time, hindi mo patuya mapaminsaran nga, i-google mo siya, ang kanta, kahit hindi ba gito parts ang life ang internet. Hindi mo gid mapaminsaran nga, i-google ko ni one time, pero hindi pa to kusog gid ang algorithm the way we know it now. Pero feeling ko mo tong mga breaking point sang algorithm kay miyara na suggested video. Hindi ko sure suggested video or related video. Sa duwa mo na. Siguro mo na tong start gid sang algorithm na nabalaan ta today. So sa thumbnail sa isa sa mga related video, may skateboard tapos ng gasolinahan. That time subong bay ko kung nara ka sa YouTube tapos i-hover mo ang mouse sa video. Gaan niya ka like 30 seconds siguro nga preview. So una wala pa na i-click mo gid sa para ma-check mong video. Kapag click ko, siya gali nang na-discover ko nga ng music video sa. Tapos ang music amo to ang gingamit sa amo to nga skateboard video. So dito ko siya na figure out siya the use sa nga Taste of Ink. Tapos down that rabbit hole. Tapos sa inyo of the night, hindi mo lang ikaw isang computer. May hara mo na sila explore nga ila sa mga pod mo. Tapos magtingob ka mo. Andra na, ma-share ang iban. Batian mo ng amuni mo to. Tapos tandaan mo naman na ang funny lang do kay tandaan mo gid. Kay wala pa man notes na cellphone. I don't take my cellphone na kami that time. Kaya hindi mo mapaminsaran gid nga isulat sa notebook mo kay wala mo kami tanan nga sinulat. Tandaan mo gid. Pero amazing lang nga katandaan mo man magpungko ka sa computeran. So wala nga asa nga naglapad ang imong
nga trip sa sound, no? By digging, by may mga friends ka man niya, share si mo music. So amo na. Amo na nga naglapad ang sound. Ang trip sa sound. Ang sulit ko lang. First band. Actually, sa high school, sa na tripping, skateboard, computer. Tapos kung may obrahon, may gusto kami obrahon nga lain naman. Amo na kami, chip in kami. Kay may lapit nga studio sa so sa Carmela. Yung nalakat lang na namon. Kita katalisay lang mo kami. Ma-rent kami na 1 hour, tag 150 sa unang rent sa studio. Dala na mga gitara, mga bass. Kami, ma-jam kami kung ano lang da. Napamatiyan mo namon that time. Tapos, hasta nga nag-decide na nga mag-form band. Pero wala ko kadumdum nga naging part gid ko sang core group. Ang may banda gid sa una, sila B-Boy, sila Paba. Pag hindi ko na matandaan gid mostly sino. Si Pirot bala mo. Si John Plent kasi John Plent ang nag-text sa ako that time nga gusto mo mag-bass. Kaya that time wala gid gusto mag-bass. Ako lang man so i-fill in ko. Tapos cover kami ng Typecast last time. Mga emo, mga screamo, mga Silverstein, Senses Fail. Mga muna. Pero that time may mga underground prod naman sa una. Ang pinaka-prominent sa una, Youth Gig na. Tapos may Metal Mind naman to that time. Kay damo ka man ma-discover sa kasama nagalang tao ko. Dra ko na nabatian kanday Sinai, kanday Project Zoe, kanday sa damo pag hindi ko natanan gid ma-recall filosofiya na. Sa damo pag na sa una hindi pa man to gid damo ang may original songs. Mostly covers by that time. Kung anong ma-discover mo itong band naging cover nila, matian naman share naman sa iban. So muna, ang na-insert ko siya, ang underground prod. Kaya may existing na sila before, but hindi kami kabalo kung paano magsulod na blang. So, lantaw lang eh. Sang college ko, ko na na-meet sila, ni Jen, sila Tonton, Jan. Tapos ang connection, si Yan. Si Yan based sa kami neighborhood. So, sa high school ko, danay na kami. But, mostly, Bacolod na sa that time kay college na to sa mas tigulang sila sa akon. So, may banda sila mo ng Project Zoe. Gato kwarma sila sa youth gig. Nang cover sila mga Valley of Chrome. Tapos one time, naglambot sa point nga nagpaway sila kadali kay nag-ubra siyan yan. Tapos si Kid, ang isa nila gitarista. Dito yun kami nga apat, Pirmi of the Night. Ni ako, si Jan, si Nidjen, kag si Tonton. So nag-decide kami nga mag-forman. Mga jam-jam lang eh. Tapos nalawig man sa nga jam-jam. Tapos nabalitaan namon one time nag-resign si Yan. And then nag-decide sila nga ibalik na lang gid ang Project Zoe. But that time wala pa Japon si Kid. So ako nag-fill in sa bass. Kay si Yan ang nagbulos sa gitara. But naglain ang direksyon sang sound. So from Valley of Chrome hindi ko kadumdum kung nag-cover kami Glass Joe. Pero doon mo na ang gusto niyan, I think, ng mga tunog. Pero ang madumduman ko, like mga Lost Prophets, mga muna. Ano pagit ba? 30 Seconds to Mars,
So nagamuna ang sound, naglain ng direction. So muna na-meet ko sila. Ang Cs naman na form siya, gaubran ako. May isa ka prod that time, Rockista ang ngalan. Sa pag-intindi ko, ang amuto nga prod, siya ng exclusive siya sa BPO. I'm not sure, pero amo nang pag-intindi ko that time. So, amo na nga na-form ang Zis. Kay ara kami tanan sa isa ka BPO. Ang first ko nga na-meet sa Zis, si Makoy. Si Makoy, that time, nagkakita ko na sa gig, sa mga gig. May metal band na siya, 3-piece sila. Si Francis sa drums, siya sa gitara, pagang vokalista nila, wala ko kabalo sa ngalan. And then one time nakita ko sila liwat, 4 na sila, hanggang sila bass, wala mo ko kabalo sa ngalan, sorry. So, naging timbrehan ko siya sa nakita ko sa company. Ikaw sa sa Criterion. Buto tayo, nagtrupa kami, upod kami smoke permi sa guwa, hanggang smoke pa kami. So amo ko na meet si Makoy. Tapos si Arvin. Si Arvin na meet ko tungod kay nagsulod ko sa ila team. Kung wala ka mo idea sa BPO, may na da sa sulod. May team ka muna da sa sulod. So dara ako nagsulod sa team nila Arvin. So dara ako siya na meet. Sa mga early days, hindi pa manggid kami close. Close kami until nag-form na ang Cs. Kaya almost permi kami of the night. Tapos si Floyd hindi magid siya nga ma-miss that time. I mean, hindi pwede nga makitaan mo gid sa kay do ka jolly nga tao, layo pa lang magsakatanay ka mo, gangirit na sa ganay pamilyar man sa pamilyaran ko man sa Wasabi sa una. Ang pinaka-last yung na-meet si Jans. Feeling ko sa studio na kami nagkitanay sa pagkatanda ko. Hindi ko sure kung paano ko naging part. Pero blur siya sa akin, pero ang matandaan ko, I think, namangkot si Makoy sa akin kung gusto ko mag-jam. Pero hindi ako sure kung amugid man ang natabo. Tayambal ko, sige, pero ma-bass ko. Hindi ko pa kalala si Jans that time. Tapos pag na-meet ko si Jans sa studio, marang gali mag-bass. Sabi ko, mayo kay na gitara ko. Tapos si Makoy kag si Floyd maro man din na ka man eh. Tapos ikaw, wala ka na gitara. Kaya ang trip ko to that time, while obra ko, toon, may ginagamit kong available time ko to learn graphic design. So, wala na ko to gitara. Tina-inspire ka man nga i-improve mo nga nga playing. Wala ka naman manago ka lang da sila. Ka man nang i-improve mo man ang playing. So na form ang first gig namon. Kag si Nathan, pag gali si Nathan sa studio ko naman na-meet yun dala siya ni Arvin. So muna na-form ang Cs, ang first gig namon. Sa Rockista nga event. Sa sa una People's Village tong tawag sa among venue, pero ginisla nila, nalipat na ko kung anong ginilis nila sang natabo tong event. So, memorable gig. Almost every gig man memorable, but ang pinaka nag-stand out gig siguro ang sa Cs. Nakatakar kami sa Duma kag sa Cebu. Pero hindi ang tukar ang memorable ang biyahe. Kay bilog ka mo nga adlaw ga biyahe sa kasalakyan, istorya kinabuhi. Ang nang memorable para sa akon kay do nag-strengthen ng band bilang sang band. so muna.
Pero gusto ko lang yambal nga nga dako gid ang amot sang mga naging bandmates ko from current lineup ni Sis down sa mga previous nga bands nga naging part ko. Dako gid ang amot nila sa akon disiplina subong sa sa banda. Especially the way I behave, no? Paano ko maghalong sa gamit ko. So, credit na tanan sa mga naging bandmates ko. So, may solo project natabo siya sang pandemic, no? Kay gurtanan man ta nangita avenue nga may obrahon, no? So, dito nag-start. Actually, heavily influenced ko sang Deftones. So, I was trying to really come up with medyo tonal man. Pero, I tried to really incorporate myself. Anong gusto ko nga feel, anong na-feel ko that time. So amo nang nag-start sa akon nga nga solo project ta subo nga chords kay routing back sa mga mamatian ko before. So if you're interested, I'm on SoundCloud. Yun plug. So trip niya lang matian sa SoundCloud. Lang galing medyo amateur prod sa akin, nag-crash course ko music production that time. Pero wala lang, gusto mo tunan, wala ka mo ng brown. So, how I get into graphic design, medyo ma-roll back ko na liwat kay istorya kung paano ko sila na-meet. At some point sa high school, gin-transfer ko ni mama sa Silay. For some reason, according sa mama ko, ngayon ako kuno pagbatunon sa school. Kay Pangsa. So, movie ako sa Silay. Siguro, siguro, mga brown gid sang mother ta, sang troubled ang estudyante. So, na-move ko sa Silay. As usual, ngita ka tambayan ng komputeran, hindi mo pa man ma-break gid ang habit mo that time. So, dito ko na-meet si Juban, kag si Joseph, nga later on would become graphic designers. And along the way, na-meet ko man si Butoy, siguro mga college na, or probably out of school na. Surprisingly, trupahay sila gali. So, dito ko nag-start sila, ginakapi kong ila obra. And actually, kabalo mo na sila, ginambalang ko mo na sila before nga. Isa sila sa mga nag-spark gid sa akon mag-design. So, ginakapi kong ila obra, tapos may mga na-discover man kong other designers sa Instagram, sa Behance, sa Pinterest. Tapos ginakapi ko, mga namian ko, ginakapi ko danay. Tapos, at some point, siguro, nakahambal ko sa kagalingon kung medyo damo na ko nabalaan. Medyo damo, hindi ko nahambal, damo. Do, aran ako sa point nga, medyo komportable na ko bala. Yun pang filter ko tanan nga, yun pang absorb ko that time. Pinang-remove ko ang wala nag-work para sa akon. Kaya I was trying to find my own voice sa akon obra. So, munang inobra ko, yung pang filter kong iban. Hasta nga, nag-come up ko sa style nga nalipay ko, munang style ko subong. So, muna ko paano ko nakakadto sa sa graphic design. Before ko mag-BPO na siya natabo. So, medyo ga-cross man siya. Ga-BPO ko that time. Tapos, Pulaw Bay. Mga hapon, bugtaw ka, dra ka matuon graphics. So, siguro
unsolicited advice. Kung gapanugod ka sa graphic design, don't be afraid to copy. Kay ano be, paano siya nag-work sa akong that time, doon nagka-breakdown ko. Kaya ginakapi mo, later on, mag-gets mo kung paano nila ginobra mo. So, naglambot sa point nga tulukon mo pa lang ang design. Though gets mo na kung anong approach siya gingamit, paano yung plasta. So, para sa akong vital siya. And later on, you can filter ang mga hindi mo na gusto eh. Kung gusto mo na ang pinakamakahatag tingog sa obra mo ang imo personality. So mo na. ang delete actually nag-start pandemic. Kita wala agad to be obrahon that time ka man to be kakapoy man yun sa gigda. Siya siguro tananta nagka-time no. O labasadin nagka-time ta mag-reflect sa kaugalingon ta, sa career, sa mga tao, sa palibot ta, kung ano man da. Napinsaran ko that time, may long-term client ko that time, and mostly corporate staff ang inobra ko. Ito hindi man na mo ang gusto ko, gidya obrahon. I mean, gusto ko ang obra as graphic designer. Pero ang ginaobra ko para sa day job nga muna is hindi ko trip. So nangita ko avenue nga makakam up sang akon gidya gusto matabo sa isa ka design without asking validation sa akon boss nga ako gid niya nga amo ni nga akong style nga gusto. So amo na nag-come up ang delete medyo dasig lang ko napinsaran ang ngalan kaya do kadamo man gid tinalagan sa ulo ta siguro that time nga daw napawish ka nga may delete button so muna sa medyo corny sa matian ko pero amo na sa natabo that time pero subong nag-struggle ko actually sa brand kay ang akong direksyon di subong medyo motivational to inspirational ng akon nga wisdom. So, budayan ko na akon idea, hindi ko na ma-fit in sa amo na ngalan. Medyo hindi na siya cohesive. So, amo nang dilemma ko subong. Pero nami lang kay wala ko man ginapangayo, pero may mga gambal nga ka-relate sila. Honestly, makatambok ginaya ng heart amo nang hindi gid siguro mapresyuhan nga may mga nakarelate sa obra mo. Naman sa actually phrases or idioms nga na-struck gid ko. Tapos gina put on to visual ko in my own way. So amo nang work around ko sa delete. So amo na nga wala ko release lately kay amo nang akon dilemma hindi na mag-fit in gid sa ngalan nga delete ang mga ideas ko so amo na something to promote siguro ako actually guilty man ko kay medyo heavily influenced gid ko sa heavily influenced gid ko sa western music. But you can see man nga thriving ang aton nga local music scene. And I'm really trying to support the local scene in ways I think I can. I'm buying CDs sa mga ga-release. Kung may na-miss ko actually, basta wala ko nakita, let me know. So far, miyara ko kay Blatant, kay Rust Packet, so I have a few. Hindi ko na ma-recall gid tanan. Pero kung miyara ka mo, i-comment lang sa dalom i-check ko. Kaya I'm really trying to buy stuff from our local artists. So and
siguro i-promote ko man nga be on time. Hindi ta siguro it's time to break ang rason nga wala pa tao. Sample kon early ang event. Hindi, kung kita gano'n na be may example kung mag-start ta nga on time ta pero may kag maka-establish ta credibility nga on time niya nga mo nga production ngag mga banda. Hindi ko magpati nga wala ya tao sa amo na nga oras. So, we really have to break it. So muna. Muna na guro. Sige lang padayon lang tayo. Sa kung ano man ang trip ta. Muna na. Thank you.